Passengers are also expected to flock to Cubao bus terminals today, Holy Wednesday. For the latest updates, we have mobile journalist Amy Atienza on the ground. Amy, kamusta dyan? Yes, good morning Angela Diego. Dito naman sa bandang Cubao ay talagang dumatagsa na rin yung tao dito mismo sa mga biyahe patungo norte. So ikot po kayo mismo dito sa area. So ayan na yung dami ng tao at simula kanina pang around 9 a.m. may ganyan na rin talaga yung dami ng sitwasyon dyan. Pero ang kagandahan rin dito, parang dun sa mga naghihintay ng mga biyahe nila kung sa iba't ibang probinsya, may mga booth tayong nakita dito para pampalipas oras na rin nung ilang mga pasahero dito. So, ayan, may mga booth na nagbibigay din ng tulong para doon sa mga pasahero. So, bukod pa dyan, Angela Diego, isa din sa mga napansin natin dito mismo sa Cubao Bus Terminal at nung nakausap natin yung mga authorities dito, sinasabi nila na medyo nagtapyas daw sila ng trips dahil nga din hindi pa pinapatupad yung pagtaas ng presyo ng pamasahe, lalong-lalo na sa mga biyaheng panorte. Yan din yung sinasabi nila dahil nga kinakailangan nilang mag-cost cutting dahil nalulugi na rin nga daw sila. Kasi kahit expect nila na wala namang bawas doon sa dami ng tao na babiyahe nga ngayong Semana Santa, sinasabi pa rin nila na kinakailangan pa rin talaga nilang magtipid. So yun yung nagiging sitwasyon dito at medyo organized naman sa ating pag-observe din na marami-rami yung authorities na nakakalat dito, hindi nga lang yung mga kapulisan, kundi pati na rin yung iba pang mga otoridad katulad na ng Bureau of Fire Protection sakali mang may mga anomalya pang mangyari dito mismo sa Cubao. Angela Diego? Yes, Amy, any untoward incident simula nung nandiyan dyan ka? Well, so far, wala pa naman. Pero may mga nakikita tayo. Allowed kasi dito, Angela, yung pagdadala naman ng pets. Pero yun nga, paalala talaga ng mga authorities dahil may naririnig tayo kanina mga maiingay din na aso na bit-bit anong mga pasahero. So, nire-remind lang na sana raw ay wag muna magdulot ng mga aberya. At as much as possible, ay yung pets nga ay may diaper para walang kalat din na mangyayari. So, yun lang naman yung patuloy na paalala nga ng mga otoridad dito. And kung iba pang mga nangyayari mismo dito sa Cubao Bus Terminal, yung iba talagang umaasa na as trans passengers na makakauwi sila ng mas maaga sa kanilang probinsya. Angela Diego? Sa perimeter area, Amy, ng mga bus station, kamusta naman ang traffic? Well, so far, silipin natin kasi kanina nung pagpasok ko dito, medyo wala pa naman and actually yung papunta ko rin. Pero may ilan dito na may mga authorities kasi tayo nakita sa labas just to ease yung traffic din. So dito medyo wala pa naman traffic dito mismo sa labas. So ito mismo yung terminal at yan may mga naka-standby din talaga na officers dito sa area para nga ma-monitor. Pero ayan, yan yung traffic situation dito mismo sa may EDSA at okay naman yung nagiging kalagayan din. Amy, is that EDSA southbound or northbound? Ito, papunta na to ng south. Okay. So, yan yung south. Tapos sa kabila naman, northbound na yan. So far, ganun pa rin. Katulad nung pagpunta ko dito, hindi pa naman talaga totally nagta-traffic. Pero yun nga, if we're expecting more build-up of traffic, syempre sa rush hour yan, dahil may ilan pa rin na mga office workers for this Wednesday. At ina-expect nga natin na bukas pa, magsisimula din talaga yung bakasyon ng ating mga kapatid na syempre uuwi din ang kanilang probinsya. Yung peak niyan, Amy, is around lunchtime, 12 or 1 o'clock? And actually, rush hour din. So, mga around 4 p.m., 5 p.m., inaasahan na titindi din yung traffic. Pero yung mga past few months din na recover tayo dito mismo sa Cubao Bus Terminal, nakita naman natin na hindi ganoon katindi yung traffic, hindi naman yung totally nag-stop talaga yung mga cars. Medyo mabagal lang yung nagiging daloy nga ng trapiko dito mismo sa EDSA. Oo. Amy, meron ba tayong mga napansin na pagdami, unusual na pagdami ng mga pasahero ngayong umaga? Dahil alam mo kasi ilan sa mga eskwelahan ngayon nagdeklara na ng health break simula nung Lunes pa. At ang ilan sa mga opisina naman ay nagdeklara na ng work from home o wala nang pasok ngayong Wednesday. So usually kasi ang alam natin after lunch yung peak hours. Pero meron ba tayong na-notice na medyo makapal na volume ng pasahero ngayong umaga dahil dun sa mga declaration na yon? Well, actually, Angela, kung ako personally, nung in-observe ko din mismo yung
sa loob, no, ay napansin ko na medyo madami-dami yung tao, pero nung kinausap naman natin yung authorities dito, sinabi naman nila, no, na normal at expected naman daw na ganun nga yung maging number ng passengers na pupunta dito mismo sa Cubao Bus Terminals. Yun nga lang, ang isa sa mga na-observe natin, halos lahat din, nakausap natin yung mga pasahero, halos lahat ng mga pasahero nakapanayam natin, ang goal talaga nila ay makauwi sa kanilang probinsya. Unlike dun sa mga in-expect natin na mas marami din yung pupunta sa mga northern regions para nga magbakasyon. So yan yung parang medyo kinukulang tayo na hindi natin napapansin ngayon, no, dahil as reports say din, no, mas maraming nga passengers din mas maraming tourists yung nawala ngayong taon compared last year dahil nga rin sa pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo. And Amy, sa kabilang sa PITX kasi may nabalitaan yesterday about yung mga nag-positive na drivers sa drugs. Diyan ba tuloy-tuloy din ang random drug testing nila? Well, so far, wala pa tayo nung record or data kung meron nga bang yung katulad sa PTEX, no, na may nakuha na sila na may nag-positive. Pero dito naman, like I said, may mga authorities talaga na nakabantay. And yung tuloy-tuloy talaga yung operations nila para nga ma-ensure na lahat ay safe at walang matakot, no, sa kanilang biyahe. Lahat din ay makakauwi on time at walang aberya nga na mangyayari pag uwi sa iba't ibang probinsya dito nga sa Cubao Bus Terminal. Lastly, on my end, Amy, very quickly na lang, paano ba yung ginagawa ng pamunuan ng Cubao Bus Terminal dyan sa mga bus to make sure na hindi sila mananamantala at magtataas ang kanilang mga pamasahe katulad ng ibang ginawa sa PITX? Well, dito naman kasi sa Cubao Bus Terminal, mas nakafocus din yung mga management, no, ng bus terminals pagdating nga doon sa cost cutting nila. So medyo ang mahirap dito ay for the passengers and lalo na dahil mas kukunti nga yung mga bus na ilalabas nung ilang mga bus company dito. Pero yun lang naman yung talagang measures pa na ginagawa nila para nga on the end of the company naman hindi sila talaga totally malugi sa kanilang mga biyahe. So yung iba nagme-merge ng kanilang mga stops. Yung ilan naman dito, merong ini-ensure, no, na mas marami yung time din, mas onti yung interval pagdating nga sa pagpapahinga din ng mga drivers. So ganoon na lang talaga yung siste na nangyayari dito para panalo pa rin, no, yung consumers pati yung bus companies dito mismo sa Cubao. Alright, maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza reporting live from Cubao, Quezon City.